Noong sinaunang panahon sa Roma, ang mga kriminal ay humaharap sa mga pampublikong parusa na labis ang kalupitan na halos hindi na maunawaan ng makabagong isipan. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang 10 pinakamararahas na paraan ng pagpaparusa ng mga Romano sa mga nagkakasala. Ang ilan sa mga ito ay labis na nakakakilabot na maaari mong pagdudahan kung gaano kabangis ang sangkatauhan. Isa sa mga pinakanakatatakot na parusa noong panahon ng Roma ay ang tinatawag na nakamamatay na pagbagsak mula sa bato ng Tarpia. Sa panahon ng Republika ng Roma, sino man, mula sa karaniwang magnanakaw hanggang sa mga makapangyarihang politiko na napatunayang nagkasala ng pagtataksil ay tinutuluyang ibinabagsak mula sa bangin na ito na matatagpuan sa burol ng Capitolene. Tinatayang ang bangin ay may taas na 80 talampakan mula sa lupa at itinuturing na lugar ng kamatayan para sa mga pinakakinamumuhiang kriminal ng Roma, kabilang na ang mga tumatakas na alipin at kilalang traidor. Nagmula ang pangalan ng bangin sa isang alamat noong ika-8 siglo bago ipanganak si Kristo tungkol sa isang babaeng pari na si Tarpia, isang dalagang Vestal. Ayon sa alamat, nakipagkasundo siya sa mga mandirigmang Sabine sa ilalim ni Titus Tatius kapalit ng mga alahas. Kapalit ay binuksan niya ang tarangkahan ng Roma para sa kanila. Sa halip na gantimpalaan, pinatay siya ng mga Sabine sa pamamagitan ng pagdurog sa kanya gamit ang kanilang mga kalasag bago siya itinulak mula sa mismong bangin na kalaunay ipinangalan sa kanya. Mula noon, nagsilbing babala ang kanyang istorya na naging bahagi ng kasaysayan ng Roma. Patuloy na ginamit ang ganitong uri ng parusa hanggang sa panahon ng imperyo. At isa sa huling na biktima nito ay si Simon Barora, isang pinunong Hudyo na nag-alsa laban sa pamahalaan noong tinatayang taong 71 matapos ipanganak si Kristo. Ang pagbagsak mula sa bato ng Tarpia ay isinabuhay ang kahihiyan sa publiko at naging matinding babala para sa lahat ng mamamayan ng Roma. Para sa mga kaaway ng Estado na nahuli ng buhay matapos ang labanan, minsan ay isinailalim sila sa isang nakagigimbal na kagamitan na tinaguri ang peto arrua na parang dambuhalang duyan o si isaw na ginawa para sa madugong palabas. Ang mga biktima na walang kaalam-alam sa kanilang sasapitin ay itinatali at inilalagay sa magkabilang dulo ng malalaking sisaw sa loob ng mga arena, habang ang isa ay itinataas ng halos 15 talampakan ng taas. Ang isa namang nasa kabilang dulo ay mabilis na ibinabagsak pababa sa kinalalagyan ng mga gutom na leon. Walang awa at marahas na pinupunit ng mga leon ang katawan ng biktima sa harap ng libu-libong manonood na tila nanonood lamang ng isang karaniwang palabas. Hinihintay pa ng mga tagapanood ang mas madugong eksena upang hindi sila mainip bago isunod ang susunod na biktima. Para naman sa mga gumawa ng parasityo o ang pagpatay sa sariling magulang, may isang espesyal na parusa ang mga Romano na tinatawag na punisyon ng sako o penakle. Sa ganitong parusa, ang taong nahatulan ay tinatahi sa loob ng isang sako na gawa sa balat ng hayop, ngunit hindi siya nag-iisa. Isinasama sa loob ng sako ang mga buhay na hayop gaya ng aso, ahas, unggoy at tandang. Kapag naselyuhan na ang sako, ito ay inihahagis sa ilog. Sa unti-unting pagpasok ng tubig sa loob, nalulunod ang biktima habang sabay-sabay siyang kinakalmot, kinagat at tinutuka ng mga natatakot na hayop. Isang pagkamatay na hindi maipaliwanag sa sakit at takot. Unang nabanggit ang ganitong parusa noong ika-100 taon bago ipanganak si Kristo at lalo itong lumaganap sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Hadrian noong ika-2 siglo matapos ipanganak si Kristo. Sa panahon niya, naging pamantayan ang pagsama ng isang tandang, aso, unggoy at makamandag na ahas sa sako. Bagamat pansamantalang ipinahinto ito ni Emperador Constantino noong ika-3 siglo, muling ipinatupad ang parusa bagamat mas pinasimple gamit lamang ang mga ahas. Kang nanatili ang ganitong parusa hanggang sa gitnang panahon at may naitalang kaso sa mga rehiyong Hermaniko noong ika-18 siglo.
Kapag may mga sundalong Romano na nagpakita ng duwag o nagtangkang mag-alsa, minsan ay gumagamit ang kanilang kumander ng parusang tinatawag na desimasyon. Marahil ang pinakanakakagimbal sa lahat ng uri ng disiplina sa militar. Sa pamamaraang ito, pipili ng isa mula sa bawat 10 sundalo at siya ay papatayin ng kanyang mga kasamahan. Karaniwan ay binubugbog hanggang mamatay gamit ang pamalong kahoy. Ang mga nakaligtas ay hindi rin ligtas sa parusa. Binabawasan ang kanilang pagkain at pinatutulog sa labas ng kampo sa ilalim ng mas mahirap na kalagayan. Ang unang naitalang paggamit ng desimasyon ay noong ika-72 taon bago ipanganak si Kristo sa panahon ng digmaang alipin, kung kailan ipinataw ito ni General Casus sa kanyang mga sundalong tumakbo mula sa labanan. Ayon kay Plutarch, 50 sundalo mula sa 500 katao ang kanyang pinatay gamit ang desimasyon. Ginamit din ito sa ilang digmaang sibil sa Roma kabilang na sa mga kampanya nina Julius Caesar at Mark Antony. Bagamat epektibo ito sa pagpapatupad ng agarang disiplina, kinamumuhian ito dahil sa pagbagsak ng moral ng hukbo. Isa pa sa pinakamatitinding kaparusahan sa mga sundalo ay ang tinatawag na fustuarium na ipinapataw sa mga lumabag sa mahahalagang utos gaya ng pagtalikod sa bantay o pagtakas sa digmaan. Ang hatol ay ginagawa ng mga nakatataas na opisyal militar kasama ang isang tribune. Kapag ipinataw na ang parusa, tinatapik ng tribune ang nahatulan gamit ang kanyang tungkod. Hudyat na simula na ang sentensya. Ang parusa ay ipinatutupad ng mismong mga kapwa sundalo ng biktima. Binubugbog nila ito gamit ang bato at pamalo hanggang mamatay. Minsan, may mga nakakaligtas ngunit panghabambuhay ng may kapansanan o pagkasira ng katawan. Ang kilalang bilangguan ng Mamertini sa Roma ay nagsilbing kulungan para sa mga makapangyarihang bilanggo ng imperyo. Orihinal na isang sistemang panubigan, ito ay naging huling hantungan ng mga kilalang kaaway ng Estado at mga kalaban sa politika. Dito, ang pagbigti ang naging pangunahing paraan ng pagpapatupad ng hatol. Isa sa mga pinakakilalang bilanggo rito ay si Publius Cornelius Lentulus Sura, pinuno ng ikalawang sabwatan ni Catiline noong ika-63 taon bago ipanganak si Kristo. Gaya rin ni Jugurtha at nanggalig na pinunong si Vercingetorix, pinahirapan sila sa loob ng bilangguan bago patayin sa publikong paraan. Isang seremonyang nagbigay babala sa lahat na ang mga kalaban ng Roma ay magbabayad. Para sa mga taksil at tumatakas na sundalo, minsan ay ginagamit ng mga Romano ang parusang pinag-ugatan mismo sa kalikasan. Ang biktima ay itinatali sa loob ng malaking basket na isinasabit sa punong malapit sa bahay pukyutan. Sinasadyang galitin ng mga tagapagpahirap ang mga pukyutan upang pagsabay-sabayin sa pagsalakay sa biktima na walang kakayahang lumaban. Ang parusa ay inaabot ng maraming oras hanggang sa mamatay ang biktima, maaring dahil sa matinding allergic reaction, impeksyon o pagkaubos ng lakas dulot ng gutom at uhaw. Ang ilan sa mga peke, kalaban ng estado at kriminal ay pinapatay sa pamamagitan ng paglulubog sa kumukulong likido. Dahan-dahang inilulubog ang katawan sa kumukulong tubig, langis o alkitran. Nagbibigay ng matinding paso at sakit habang unti-unting naluluto ang katawan ng buhay. Sa ilalim ni Emperador Nero, ang ganitong klase ng parusa ay isinama pa sa mga pampublikong palabas. Kilala siya sa pagiging sadista at marahas. Madalas gamitin ni Emperador Nero ang ganitong uri ng parusa laban sa mga Kristiyano matapos ang malaking sunog sa Roma noong ika-64 na taon matapos ipanganak si Kristo. Sa pagkakatalaga sa mga Kristiyano bilang mga salarin sa naganap na trahedya, nagsilbing mainam na kasangkapan ang ganitong uri ng parusa upang ipakita sa madla ang kakayahan ng imperyo na magpataw ng malulupit na kaparusahan sa sinumang sumuway sa autoridad ng Roma. Bukod sa labis na pisikal na pahirap, naging isang pampublikong palabas ang mga ganitong pagbitay, isang babala sa lahat ng posibleng maghimagsik. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, ipinagpatuloy pa ang ganitong parusa hanggang sa panahon ng Byzantine Empire, ang silangang kahalili ng Roma.
Marahil ang pinakatanyag sa lahat ng parusa ng Roma ay ang pagpapako sa krus. Kalimitang ibinibigay ito sa mga alipin, karaniwang kriminal, pirata at mga taong itinuturing na banta sa kaayusan ng imperyo gaya ng mga rebelde, Kristiyano at mga nahuling kalabang sundalo. Higit pa sa simpleng pagbitay, layunin ng pagpapako sa krus na ipahiya at gawing babala ang katawan ng biktima. Bago pa makarating sa lugar ng parusa, ang mga nahatulan ay dumaranas muna ng matinding pambubugbog at paghahampas. Pagdating sa lugar ng bitay, ipinapako sila sa krus o tuwid na poste ng kahoy gamit ang malalaking pako na itinutusok sa kanilang mga kamay at paa. Sa ilang natuklasang ebidensya mula sa arkeolohiya, may mga pagkakataong ipinapako rin sila sa pamamagitan ng mga galang-galangan at bukong-bukong imbes na palad at talampakan. Kapag nakaayos na sa krus, dumararanas ang biktima ng mabagal at masakit na kamatayan, bunga ng unti-unting pagkahapo sa paghinga dahil sa paghina ng mga kalamnan sa dibdib, pagdurugo, pagkabilad sa araw, at lubos na pagkapagod. Depende sa lakas ng katawan ng biktima, maaaring umabot ng ilang oras o kahit ilang araw bago siya tuluyang mamatay. Kadalasan, iniiwan pa ang katawan na nakabitin upang magsilbing babala sa mga manonood. Bagamat mas laganap ang ganitong practice sa mga teritoryo ng Silangang Roma, may mga tala rin ng pagbaon ng buhay na isinagawa mismo sa loob ng Roma. Partikular na ginagamit ang ganitong uri ng parusa sa mga dalagang vestal, mga babaeng pari na naglilingkod sa templo ni Vesta at nangangasiwa sa sagradong apoy ng Roma. Kung mapatunayang nilabag nila ang panatang kalinisan, ang mga vestal ay ibinabaon ng buhay sa isang saradong silid sa ilalim ng lupa habang ang kanilang mga kalalakihang kinasangkot ay pinapatay sa ibang paraan. Ang parusang ito ay may malalim na kahulugang espiritual at simbolikal sapagkat ang mga vestal ay tinitingala bilang tagapangalaga ng banal na proteksyon ng Roma. Ang kanilang pagkakasala ay hindi lamang isang personal na kabiguan, kundi itinuturing na pagtataksil sa Diyos ang proteksyon ng lungsod. Pinaniniwalaan ng mga mamamayan noon na ang kaligtasan at kasaganaan ng Roma ay nakasalalay sa kalinisan at kabanalan ng mga vestal. Dahil dito, ang kanilang pagkakasala ay itinuring na pagkakanulo sa mismong puso ng Roma. Alin sa mga parusang ito ng sinaunang Roma ang sa tingin mo ay pinakakakilakilabot? Ibahagi ang iyong saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Kung nasiyahan ka sa paglalakbay sa madilim na bahagi ng kasaysayan ng Roma, pindutin ang like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makasaysayang nilalaman. May inihanda kaming isa pang kaakit-akit na video tungkol sa kasaysayan ng Roma sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita.